Good morning, kids! Welcome to Sunday School. Bago tayo magsimula sa ating lesson, tara, umawit muna tayo. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ngayon naman, ay pumikit muna tayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo dahil dumating muli ang araw na ito para mag-aral po kami ng salita mo. Salamat dahil iningatan niyo po kami sa loob ng isang linggo at salamat sa bawat biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Humingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagawa, sa aming kapwa-tao, lalo na sa iyo. Hugasan niyo po yung aming puso at isip ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus. At turuan mo po kami na maging mabuti. At tulungan niyo po kami na maunawaan ang tinuturo niyo po sa amin. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Dumako naman tayo sa ating lesson. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa good news. Siyempre gusto natin yan, di ba? Ikaw anong gusto mo? Good news o bad news? Siyempre good news. Hindi ba ngayon pag nanonood tayo sa mga TV, sa mga balita, madalas puro masasamang balita ang ibinabalita sa atin. Pero ngayon, good news ang pag-uusapan natin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa Lucas or Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Maari niyong basahin sa inyong mga tahanan at humingi ng tulong sa inyong mga magulang sa pagbubuklat ng Bible. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayo ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan.
Nagtanong si Maria sa anghel. Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel. Sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria. Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. At iniwan siya ng anghel. Ayan, napanood na natin ang good news sa Luke chapter 1 verse 26 to 38. Alam nyo, tama. Hindi ito kung anumang bagay, kundi ang kapanganakan ni Jesus. Yan talagang pinaka-good news sa atin sa sanlibutan. Tuwing dumarating ang Pasko, ang mga bata at ang mga tao abala sa pagtanggap ng regalo, sa pag-iisip kung anong susuotin. Nawawala kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko ay tungkol sa good news. Dahil ito ay ang pagdating ng ating hari at tagapagligtas na Jesus, na si Jesus o si Jesus. Alam mo ba na si Jesus ang magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan? Dahil walang sino man ang maaring makarating o makapasok sa langit kung tayo lamang. Kailangan natin si Jesus, ang ating tagapagligtas. Siguro, ano ba ang good news para sa iyo? Magkaroon ng maraming pera? Magkaroon ng maraming laruan? Magkaroon ng maraming kaibigan? O di kaya ay magkaroon ng malaking bahay o makakain ng masasarap? Tama naman, good news yan. Pero di ba aanhin mo yan kung pagkatapos ng buhay mo rito sa mundo ay pupunta ka lang sa impyerno. Kaya nga, good news yun na si Jesus ay dumating kasi may pag-asa tayong makarating sa langit. At doon natin ilalagi ang ating mga sarili at doon ay walang problema, wala na tayong pangangailangan, higit na mabuti kaysa sa impyerno. Kaya kids, good news ba sa inyo ang pagdating ni Jesus? Siyempre naman, di ba? Kaya sana ngayong Pasko ay ating alalahanin na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa makatanggap tayo ng regalo, magsuot ng mga damit na magaganda, o kung kumain ng masasarap. Alalahanin nating magpasalamat kay Jesus. Para sa ating pagtatapos, maaari nating sauluhin ang Kawikaan, chapter 15, verse 30. Ang sabi dito, ang liwanag ng mga mata sa puso'y nagpapasaya, at ang mabuting balita sa mga buto'y nagpapasigla. Tunay nga na magandang balita ang dala ng Kapaskuhan. Hanggang sa muli mga bata, God bless!